Mga mahal na kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng pagkakataon para tayo ay muling sumamba at magpuri sa Kanya. Nakita natin mismo, mga kapatid, kung paanong ang iglesia ay pinagpala ng Panginoon Diyos, pinagtagumpay ng Diyos sa ilalim ng mga tunay na namahala at nagmalasakit sa iglesia. Nakita rin natin kung paanong ang iglesia ay nagtagumpay sa maraming mga pagsubok. Pagkamatay po ng kapatid na Eranio Manalo, ay muling dumaan ang iglesia sa isang pagsubok na masasabi nating ito na ang pinakabigat na pagsubok na kanyang pinagdaanan. Sapagkat tayo rin mismo ang nakakaalam na ang ibinunga ng pagsubok na ito ay marami ang nawalan ng pag-asa, nanghina sa pananampalataya, at ang iba ay hindi na naipagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa Diyos. May mga nag-iisip na ang tanging naapektuhan lamang ng pagsubok na ito ay yaon lamang mga ipinatiwalag sa iglesia. Subalit dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na sa mismong bibig ng mga nangunguna sa iglesia, inamin nila na sila ay may malaking suliranin sa pangangalaga at pagpapatibay sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa panahong kasalukuyan. Nangangahulugan lamang ito na nagpapatuloy at lalong lumalala ang mga suliranin na bumabagabag sa Iglesia. At gaya nga po ng aking nabanggit sa unahan, ang ibinunga nito sa mga kapatid ay hindi maganda. Marami ang nawala na ang kanilang sigasig na ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod at makarating sila sa lundo o sa hangganan ng paglilingkod na ito. Ito ngayon ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Sa ano po ba itinulad ang ating mga paglilingkod sa Diyos? Babasahin ko po ang nakasulat sa Filipos sa 3:12 hanggang 14. Dito sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang nakasulat. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na matupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa pinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit.
Sa ano po itinulad ang ating mga paglilingkod sa Diyos? Sa huling bahagi po ng mga talatang ating binasa, ay sinabi ni Apostol Pablo na nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala. Sa makatuwid, ang ating pamumuhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay parang pagtakbo sa isang paligsahan na kung saan ang kalahok sa paligsahan ay dapat na makarating sa hangganan para makamtan ang gantimpala. Kaya, hindi karaniwang pagtakbo ito. Hindi sapat na nakatakbo, kundi isang pagtakbo na dapat makarating sa hangganan para kamtan ang gantimpala. Ano po ba ang ating minimithi, mga kapatid, na ating makamtan? Ano po ang ating inaasahan? Kaya nagsisikap tayo na marating ang hangganan. Ang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya kung nais ng bawat isa sa atin na makamtan ang pangakong buhay na walang hanggan, ngayon ay naroon sa hangganan pa, ay dapat gawin natin ang lahat para makatapos tayo ng takbuhin, para makarating tayo sa hangganan o sa lundok ng paglalakbay na ito. Marami po ang nagtagumpay o naipagtagumpay ang kanilang paninindigan, ang kanilang paglilingkod nang nagsimula ang pagsubok sa iglesia. Nakita natin na marami ay nanindigan sa katotohanan, subalit dapat nating maunawaan na hindi pa tapos ang takbuhan, hindi pa tapos ang laban. Marami pa tayong susuungin. Kaya dapat ay makamtan natin ang lakas na ating kailangan para hindi tayo mapigilan sa ating pagtakbo. Paano po natin makakamit ang lakas na kailangan para tayong lahat sa ating pagtakbo ay marating natin ang hangganan? Kumbaga sa isang paligsahan ay marating natin yung finish line. Pakinggan po natin ang paliwanag pa rin ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 9:24 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Paano natin makakamit ang lakas na kailangan para marating natin ang hangganan?
Sapagkat naroon sa hangganan ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Kung inyong napansin sa paglalarawan ni Apostol Pablo, ang sabi niya, lahat ng manlalaro, lahat ng mga tumatakbo sa paligsahan, nagsasanay at sa ibang salin nakalagay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Sa makatwid, tayo, mga kapatid, dapat din palaging nagsasanay. Ano po ang dapat nating pagsanayan? Sa marami na nating mga pag-aaral, dapat ang ating pinagsasanayan ay paggawa ng mabuti, paggawa ng kabanalan. Paano natin magagawa ang gawa ng kabanalan? Sundin natin kung ano ang mga aral ng Diyos na itinuro sa atin. Gaano po pinagtalagahan ni Apostol Pablo ang kanyang pagtakbo, ang pagdadala niya ng kanyang tungkulin, sapagkat gusto niya nais niya na makarating sa hangganan. Hindi lamang siya, kundi yung mga kapatid na pinangangaralan niya. Ang sabi pa nga niya, sukdo lang, pinahihirapan ko ang aking sarili. Ang katumbas nun ay dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Sa makatwid, dapat tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, tayong mga naghahangad na makarating sa hangganan, dapat disiplinado rin tayo. Anong ibig sabihin nun? May control tayo sa ating sarili. Hindi po tama yung kung anong gusto natin, gagawin natin kahit labag na sa doktrina, kahit labag na sa aral ng Diyos. Hindi. Dapat doon lang tayo sa katotohanan. Doon lang tayo sa kabanalan para makatiyak tayo, hindi tayo magambala, hindi tayo maabala, hindi tayo madistract o mawala ang ating focus, kundi tuloy-tuloy hanggang sa hangganan. Bakit? Naroon ng gantimpala. Kung yung ngang isang manlalaro todo ang pagsisikap sa paghahangad niya ng gantimpala na dito lang naman yun material na bagay. Ay di lalo tayo sapagkat ang hinahangad natin ay gantimpalang walang hanggan. Anong katunayan niyan, mga kapatid? Ano po ba ang napakadakilang gantimpala? Ang naghihintay sa mga makararating, makatatapos ng kanyang takbuhin. Basahin natin ang aklat ng mga pahayag o Apokalipsis sa 21:7, pagkatapos ay tutuloy natin ng 1 hanggang 4. Ang magtagumpay, ang katumbas, yung nakarating sa hangganan, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ano kaya yung bagay na ito? 1 hanggang 4. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa'y naparam at ang dagat ay wala na. Nakita kong bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talga sa kanyang asawa. At narinig kong isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya
At ang Diyos din ay isa sa kanila't magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang. Ano po ang napakadakilang gantimpala na naghihintay sa mga tunay na magwawagi o makararating sa hangganan, makatatapos ng kanyang takbuhin? Walang iba kundi ang bayan banal. Anong uri na ng pamumuhay doon sa bayang banal? Wala ng kamatayan, wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng pagluha, sapagkat ang mga bagay ng una ay naparam na. At doon ay makakapiling natin ang Diyos. Kung, kung hindi tayo sumasampalataya sa buhay na walang hanggan, kung hindi tayo sumasampalataya sa bayang banal, ay hindi nga tayo magsisikap na makarating doon sa hangganan. Subalit, kung buo ang ating pag-asa at pananampalataya na may buhay na walang hanggan, na mayroong bayang banal, gagawin natin ang lahat na tayo makatapos ng takbo. Kung buo ang ating pananalig sa kaligtasan, walang sino man, walang anuman na dapat makadlang sa gaano kasama. Pagka ang isang kaanib ay napaabala, napigilan sa mga bagay na nangyayari, sa mga bagay na nakikita niya habang siya'y tumatakbo, habang siya'y patungo sa pangakong kaligtasan. Kaya ang kasunod nating tanong sino kaya? Yung mga nasa bayan ng Diyos. Hindi sanlibutan, ha? Bayan ito ng Diyos. Bagamat umaasa sa kaligtasan, ay tiyak na mabibigo sa kanilang pag-asa pagdating ng araw ng kaligtasan. 7 hanggang 8, karugtong ito ng Kapitulo 21 na binabasa natin kanina. 1, 4, 7. Babasahin natin ulit yung 7, itutuloy ng 8. Pakinggan niyo. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagawa at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyos at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino pong nasa bayan ng Diyos na bagamat umaasa sa pagtatamo ng kaligtasan, ay tiyak na mabibigo sa araw ng kaligtasan? Numero 1, ang mga duwag. Pangalawa, ang hindi mananampalataya. Ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamamatay tao, ang mga mapakiapid, ang mga manggagawa ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sila magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagtuunan natin ang pansin, yung unang-una sa listahan. Ang sabi yung duwag. Ay sino po yung duwag?
Yun yung natatakot na siya'y gipitin, na siya ay masuong sa abang kalagayan at pumayag na lang siya. Na ano? Na sundin ang mga maling tagubilin, sundin ang mga maling ipinagagawa, pikit matang gawin, tuparin ang iniutos sa kanya, labag naman sa kalooban ng Diyos. Isa yan sa mga duwag. Sino pa ang mga duwag? Hindi ipinakikipagbakang mabuti ang kanyang pananampalataya. Sino pa? Yun ang niyang mga mapagsamba sa Diyos-Diyos. Hindi lang ang mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, yung talagang literal na lumuluhod, nagdarasal, nananalangin sa harap ng rebulto. Yung matigas ang ulo, katumbas niyan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sino yung mga matitigas ang ulo? Ayaw sa payo, ayaw sa pagtutuwid, ayaw makinig sa mga payo't saway. Sumasamba sa Diyos-Diyosan yan. Sino pa niya ang hindi maliligtas? Ang mamamatay tao. Yung bang mamamatay tao yun lang literal na kumikitil ng buhay? Hindi po. Yung napopuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Kaya, hindi mo na kailangang kumitil talaga ng buhay para tawagin kang mamamatay tao. Mapuot ka lang sa iyong kapatid. Lalo na sa mahal mo sa buhay, sa kapanampalataya mo, mamamatay tao ka. Kaya mga kapatid, naalala natin tuloy yung mga pinaggagawa nitong mga nangunguna sa iglesia ngayon. Isipin ninyo, lahat ng mabibigat na kasalanan, na pagkakasala, ginawa nila. Ano-ano yun? Mapuot ka sa kapatid. Ano ba katumbas nung tagubilin na itong mga tiniwalag? Huwag niyo silang kakausapin. Huwag niyo silang papansinin. Huwag niyo silang bibigyan ng habag. Ano ba katumbas nun? Wala kang pag-ibig. Kapuotan, yung mga tiniwala. Isipin ninyo, kung ano yung nananatili, kung ano yung pinakadakila, yun ang inaalis sa mga kapatid. Hindi na nila natandaan o kaya sadyang nilimot na nila. Ngunit ito ang mananatili. Alin yun? Pag-ibig. Inalis nila yun sa mga kapatid. Mabigat na kasalanan niya. Ano pa? Yung itakwil mo ang iyong ama o ang iyong ina. Itakwil mo ang iyong magulang. Ano po ang parusa niya? Mamamatay na walang pagsala. Ano pa? Handog ng iglesia, sinalaula. Mabigat na kasalanan niya. Ang iglesia sirain. Sipin ninyo. Paano maliligtas ang mga yan? Kaya bagamat umaasa sa pagtatamo ng kaligtasan, sapagkat ipinoproklama nila nakatala sila, masigla daw sila. Pagka hindi sila nagbago, hindi sila maliligtas. Kaya tayo, mga kapatid, na nagsisikap na makatapos ng takbuhin, ano dapat nating gawin para
makatiyak tayo. Ang pagtakbo natin ay tuloy-tuloy. Walang makagagambala. Walang hadlang. Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Hebreo 12:1-4. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Magpatuloy. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Mga kapatid, ano ang dapat na maalis na sa atin sa buhay na ito? Sapagkat nakatitiyak tayo, ito yung magpapabigat eh. Ito yung makahadlang sa pagtakbo natin patungo sa hangganan. Batay sa Biblia ay alisin na natin yung kasalanan. Sapagkat sa ibang salin, yung kasalanan, yan ay isang mabigat na pasan. Saan naman kayo nakakita, mga kapatid, sumali sa takbuhan, gustong manalo, pero may pasan-pasan na napakabigat na pasan. Eh mananalo ba yun? Makararating ba yun sa hangganan? Makatatagal ba yun sa kanyang pagtakbo kung meron siyang buhat-buhat na napakabigat? Kaya inuulit namin sa inyo, mga kapatid, yung kalagayan natin ngayon, yung sinasabi ng mga nanggipit sa atin na tiwalag na kayo, huwag natin gawing excuse yan para tayo ay lumabag na at gumawa na ng mga kasalanan. Hindi po. Tularan natin yung marami na nung nagsimula ang pagsubok na ito sa iglesia, doon lang sila sa tama. Kung ano lang yung aral, doon sila. Hanggang ngayon, doon sila sa aral. Eh paano po yung mga nung simula, nanindigan sa aral, pero nung mainip, nung nagalit, ay hindi, magtayo na tayo ng sarili natin. Eh sana po makabalikwas pa. Sapagkat hindi yon ang tamang reaksyon sa mga nangyayaring ito sa kasalukuyan. Eh, ang bigat po eh. Di po ba, sinabi nyo, kayo rin ang nagsabi, ito yung pinakamabigat na pagsubok. Ano po ang dapat na maging reaksyon? Sabihin pa natin, mabigat ang pagsubok na ito na ating pinagdaraanan. Pakinggan po ninyo. Sa unang Pedro, sa 4:12-16, ganito po ang pahayag. Mga minamahal, huwag kayong magagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman
Magagalak kayo ng malabis na pagkagalak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ano ang dapat na maging reaksyon natin, mga kapatid? Sa harap ng napakabigat na pagsubok na ito. Sabi nga doon sa talata, di pangkaraniwan na mga pangyayari. Ang sabi, magalak kayo. Bakit ho dapat tayong magalak? Sapagkat nakikihati tayo, mga kapatid, sa hirap ng ating Panginoong Kristo. Hindi pala ang tamang reaksyon ay ah, maghanap ka na ng ibang relihiyon, yakapin mo na ang ibang pananampalataya o aral. Hindi. Ang sabi sa talata, ang nagbabata dahil kay Kristo, pag nahayag si Kristo, magagalak siya ng sagana. Eh sino po ang hindi dapat na tularan? Eh yung mga gumagawa ng masama, yung mga mamamatay tao, yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung gusto nilang gawin yun, sila na lang. Pero wag tayo. Bakit? Pagka iningatan natin ang mga aral ng Diyos, iningatan natin ang ating kahalalan, iningatan natin ang pananampalataya sa kabila ng pinagdaanan natin. Maliligtas tayo pagdating ng araw ng paghuhukom. Kami po ba ang may aral niyan? Kami po ba ang may sabi niyan? Hindi po, binabasa natin sa Biblia eh. Kaya kung ang mga nakikinig sa amin ngayon ay nagpapahayag na, kapatid, gusto namin makarating sa hangganan. Gusto namin makatapos ng takbuhin. Pero nagtatapat kami sa inyo. Mabigat po. Mahirap po. Napakasakit po. Kung minsan nasasabi namin parang hindi na namin kaya. Ano pong dapat natin gawin para magkaroon tayo ng sapat na lakas para tayo po ay makahakbang pa, makatakbo pa, makapagtaguyod pa. 19. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumana. Yan ang gawin natin, mga kapatid. Lahat tayo. Opo, kami, kayo, lahat tayo. Itiwala natin sa Diyos ang ating mga sarili. Mga mahal na kapatid, ang pagdating ng araw ng paghuhukom, ang Diyos lang ang nakakaalam. Walang sino man sa atin ang makapagsasabi
kung kailan yun darating. Alalahanin ninyo ang mga naituro na sa atin, lalong-lalo na yung tungkol sa 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng kanyang Panginoon. Ang 5, nagbaon ng sarili nilang langis. Ang 5 ay hindi naisip yun. Kaya dumating ang panahon, yung 5 babae, yung 5 dalaga, naubusan ng langis. Wala nang langis yung kanilang lampara. Sa makatuwid, mamamatay na ang ilaw nila. Pero yung 5, ang katumbas lang nun eh, nagtaguyod eh. Ang katumbas lang nun eh, nanindigan yun eh. Nagpursige na makarating sa hangganan. Kaya mga kapatid, hinihiling namin sa Panginoon Diyos sa pagkakataong ito na sana'y pagpalain niya kayo at ang inyong buong sambahayan. Saan man kayo naroroon, saan bang lupal ng mundo kayo naroroon, iabot niya ang kanyang pagpapalakas at ang kanyang mga biyaya. Ama, pagka meron kang nakita na lingkod mo na halos hindi na makahakbang, hindi na makapagpatuloy, sapagkat hindi na halos makaya ang mga pagsubok na dumarating sa kanila. Damputin mo sila, Ama. Iabot mo ang iyong kamay sa kanila para sila'y manghawak sa iyo at maitaguyod ang mga paglilingkod. Pagpalain kayo ng Diyos. Tumayo kayo, mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat ng maraming marami sa iyo. Sumasampalataya kami. Kaya ito ang aming pinag-aralan sa pagkakataong ito. Sapagkat nakikita mo ang kalumbayan at kahirapan ng iyong mga anak. Ama, muli mo kaming palakasin. Muli mong patibayin. Muli mong buhayin ang aming sigasig, ang aming pananampalataya para maipagpatuloy namin ang aming mga paglalakbay hanggang makarating kami sa kaligtasan. Ama, wala kaming katangian. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Mapagkulang kami. Mapagkasala kami, O Diyos. Huwag mo po kaming itatakbuhin. Huwag mo kaming itataboy. Saan kami paroroon? Narito ang buhay na walang hanggan. Narito ang iyong pangakong kaligtasan. Isama mo po kami sa mga maliligtas. Pagdating ng araw na mapalad, Amang Diyos, kahabagan mong aming kaluluwa. Pag nakikita mo nagsisikap ang mga lingkod mo, mabuhay ng ayon sa itinuro mo sa amin. Huwag mo naman kaming titiisin. Pag nadinig mong aming mga panalangin, sagutin mo po ang iyong mga hinirang. Ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang aming buong. Ikaw ang aming lakas. Huwag mo po kaming pababayaan. Kung itinaguyod mo kami hanggang sa mga sandaling ito, parang habang mo na, Ama, sa dako paroon ng aming paglalakbay.
Mahabag kang ikaw ang umalalay. Pangako namin, hindi kami kailanman tatalikod sa iyo at sa iyong mga salita. Matatapos ang aming buhay sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Panginoong Yesus, ipamagitan mo sa Ama ang aming mga dalangin, saan man naroon ang iyong mga hinirap. Ibiyaya mo kanilang mga pangangailangan, lalo ng lakas na gagamitin sa patuloy naming mga paglalakbay. Tiwalang-tiwala kami, O Diyos. Dininig mo ang aming dalangin. Iginawad mo ang iyong mahalagang basbas sa lahat ng sumamba sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.